Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga rin, Father Vic. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng pagpapakita ng ating Panginoon sa mga pantas. Ito yung lumang piyesta ng Three Kings o ng Tatlong Hari. Pero ang sinasabi ng simbahan, kung tayo ay magiging tapat sa kung ano ang nakasulat sa Biblia, wala namang sinasabi doon na napakita ang ating Panginoon sa mga hari. Ang mababasa natin siya ay napakita sa mga pantas. Kaya nga binabago natin ang lumang katawagan ng kapistahan na ito at ito ngayon ang tinatawag nating kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon sa mga pantas. Ang pantas ay mga taong marurunong, mataas ang pinag-aralan, may kaya, hindi sila makapag-aaral ng napakataas na uri ng pag-aaral kung wala silang pera. Kasi noon, kapag ikaw ay mag-aaral at gusto mo ng mas mataas na uri ng pag-aaral, kinakailangan ikaw ay may pera. Kinakailangan ikaw ay mayaman. Kaya itong mga pantas na ito ay hindi biro. Bukod sa sila ay marunong, matalino, sila rin ay may kaya sa buhay. May sinasabi sa lipunan. Kaya sa kanilang pag-aaral, sa kanilang pagsasaliksik, nalaman nila doon sa Bethlehem, may lilitaw na kakaibang tala, star. At itong tala na ito ay magtuturo sa kung saan ipinanganak ang sanggol. At itong sanggol na ito ang maghahari sa sanlibutan. Ang sanggol na ito ay Diyos. Ang sanggol na ito ay tagapagligtas. Kaya naging napaka-interesado nitong mga pantas sa kanilang napag-aralan, sa kanilang na-research. Kaya gumawa sila ng paraan para hanapin itong sinasabi sa kanilang pag-aaral na lugar kung saan isinilang ang tagapagligtas. Yung kanilang pag-aaral ay hindi lamang nanatili sa kanilang isipan. Ang kanilang pag-aaral mula sa kanilang isipan, dinala nila sa pagkilos para hanapin ang kung ano ang kanilang napag-aralan. Mahalaga itong ginawang ito ng mga pantas at may itinuturo sila sa atin. Kasi kung kukunin pa natin ang isang grupo ng mga tao mula dito sa ating ebanghelyo, ang grupo ng mga tao na ito ay binubuo ng mga saserdote at mga eskriba sa Israel. Saserdote at eskriba, nakapag-aral din sila at iisa lamang halos yung kanilang pinag-aralan. Ang basihan ng kanilang pag-aaral ay ang kasulatan. Kaya nga kung sinasabi na ang mga pantas na nagpakadalubhasa sa pag-aaral gamit ang kasulatan at iba pang mahahalagang mga reference materials para sa kanilang pag-aaral, talagang ginamit nila ang lahat para malaman ang kung ano ang kanilang sinisikap pag-aralan at gumawa ng hakbang, kumilos para puntahan at hanapin ang kung ano ang itinuturo ng kanilang pinag-aralan. Ang mga Pariseo, ang mga eskriba, ang mga saserdote nag-aral din ng kasulatan.
pero hindi sila nag-effort, hindi sila gumawa ng hakbang para hanapin pa ang kung ano ang sinasabi ng kanilang napag-aralan. Paano natin yon masasabi? Kasi kung babalik tayo dito sa Ebanghelyo, di ba? Sinasabi na nung nagpunta yung mga pantas kay Herodes para magkorte si Col, pupunta po kami sa Bethlehem ng Judea sapagkat ayon sa aming pag-aaral, lumitaw doon ang tala. At ang tala na iyon ang magtuturo sa kung saan ipinanganak ang hari, ang Diyos, ang tagapagligtas. At para malaman ano bang sinasabi nitong mga pantas na ito, nag-consult si Herodes sa kanyang mga advisor, mga saserdote, mga eskriba. Saserdote, sa panahon natin ngayon, pari. Eskriba, sa panahon natin ngayon, lawyer. Nakakaalam sa batas. At nung tinanong ni Herodes, ano ba yung sinasabi nitong mga pantas na ito na meron daw tala na lumitaw doon sa Bethlehem at doon daw ituturo ang pinagpanganakan sa tagapagligtas? Totoo ba yun? At ano ang sabi nitong mga saserdote at eskriba? Sa Bethlehem po ng Judea. At ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Totoo ang sinasabi ng mga pantas. Pero bakit itong mga saserdote at mga eskriba na ito na palaging naririyan sa templo ay hindi man lamang gumagawa ng hakbang para hanapin at alamin kung ano ang nakasaad sa kasulatan? Kung sino pa yung mga taga malayong lugar, hindi Hudyo, sila pa yung gumawa ng paraan para hanapin ang kung ano ang sinasabi ng kasulatan. At ganito ang buhay natin, di ba? Ganito tayo. Nakapag-aral tayo, marami tayong alam, kahit papaano itinuturo sa atin ang lahat ng mahalagang dapat nating malaman tungkol sa Diyos, kung ano ang dapat nating gawin. Pero sa kabila ng lahat ng iyan, wala tayong ginagawang pagkilos. Wala tayong ginagawang hakbang. Deadma lang. Walang pakialam. Ang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon ay nagpapaalaala sa atin. Dumating na siya. Ipinanganak na siya sa sabsaban almost 2,000 years ago. Ilang Pasko na yung ipinagdiriwang natin. Matagal na natin siyang kasama. Nasa gitna natin siya. Kaya nga ang tawag sa kanya, di ba, Emmanuel, the God who is with us. Kasama natin siya. Pero bakit parang hindi natin siya nararamdaman? Bakit parang hindi natin siya nararanasan? Bakit parang hindi natin siya nakikita? Baka naman katulad ng mga saserdote at mga eskriba, hindi tayo tunay na nagbibigay ng oras ng sarili
ng hakbang para malaman, para makita, at para maranasan ang buhay na presensya ni Jesus. Sa pagkatagpo ng mga pantas sa sanggol, inihandog nila yung kanilang daladalang regalo. Ginto, kamanyang, mira. Ginto dahil kinikilala nila ang sanggol bilang hari. Kamanyang dahil kinikilala nila ang sanggol bilang Diyos. Mira dahil kinikilala nila ang sanggol bilang mag-aalay ng kanyang buhay para iligtas ang sanlibutan. Kung gagamitin lamang natin talaga yung ating pinag-aralan, kung gagamitin lamang talaga natin sa kabutihan ang ating karunungan, katulad ng mga pantas, madidiscover natin ang napakagandang biyaya na iniaalok, inihahatid, at ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya kung pakiramdam natin walang magandang nangyari ngayong Pasko, kung pakiramdam natin walang magandang nangyari sa pagpasok ng bagong taon, baka naman ang katulad natin ay mga saserdote at mga eskriba. May kaalaman, may karunungan, naririnig at napagninilayan ang salita ng Diyos, pero wala namang ginagawa para sundin ang kung ano ang sinasabi ng salita. Kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon, nawa makita mo at matagpuan si Jesus sa iyong buhay, at sa pagkakita at pagkatagpo mo sa Kanya, maging magandang simula nawa ito ng iyong pagbabago ng buhay. Amen.